Nagilang Diyos sa aming Ama, nga makapangyarihan kayo sa lahat. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Pangunahan niyo po kami, Ama, sa gawain na ito, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin sa gabing ito, ugad. Sa buong maghapon, Panginoon, na ginabayan mo kami, iningatan mo kami, Panginoon, sinamahan mo kami, na kung saan po kami pumunta, Panginoon, andun yung pag-iingat mo po sa amin, ugad. Hallelujah. Ngayon naman po ay idudulog namin sa iyo ang gawain na ito, Lord. Pangunahan niyo po kami, kapangunahan mo yung mga kumakanta, Panginoon, yung gagamitin mo, na magtitestimony, O God, hallelujah. Kayo magpapahayag, Panginoon, sa kanila. Panginoon, bigyan mo po kami lahat ng karunungan, Panginoon, mula sa inyo. Kaya Lord, tinitiwala ko po sa inyo ang gawain na ito, Lord. Kayo, Panginoon, manguna, kayo ang aming tinataas sa kalagitnaan na ito. May sinabi po kayo, O Diyos, nga kung mayroon dalawa higit na nagkatipon, Panginoon, ay ikaw ay nasa amin kalagitnaan, O God. Kaya salamat po aming Ama sa gawain na ito, Lord. Itinataas ko po sa inyo. Kayo na po, Panginoon, na bahala sa gawain na ito. Salamat po aming Ama. Sa iyo amang papuri, parangal pa sa salamat. Tangis Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sige nga po, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Hallelujah. At sabihin mo sa katabi mo, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Sumaiyo ang kapayapaan ng Diyos. Sumaiyo ang kagalakan ng Diyos. Sumaiyo ang kagalingan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Oh yes, Lord God. You're worthy to be praised, Lord Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Ikaw po ang aming kublihan sa mahabang panahon. Ikaw ang aming sandigan. Di mananamba, di matatakot, panatag ang aking kalooban. May katiyakan sa aking puso na kailanman ay di mo iiwan. Sa gitna man ng bagyo ay nalalaman ko, kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, ang tangi kong sandigan at kapayapaan. Kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko ikaw. Di mangangamba, di matatakot, panatag ang aking kalooban. May katiyakan sa aking puso na kailanman ay di mo iiwan. Sa gitna man ng bagyo ay nalalaman ko, kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, ang tangi kong sandigan at kapayapaan. Kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, ang tangi kong
sandigan at kapayapaan. Kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw. Pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko ikaw. Kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw. Ang tangi kong sandigan at kapayapaan. Kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw. Pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko ikaw. Kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw. Ang tangi kong sandigan at kapayapaan. Kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw. Pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko ikaw. Pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko ikaw. Pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko ikaw. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh Lord Jesus, sa mahabang panahon, ikaw po yung matibay naming maog at sandigan sa bawat pagkakataon. At alam namin, kasama ka po namin, hindi mo kami iniiwan, pinababayaan man. Lord, hayaan mo na mauhaw ang aming mga kaluluwa sa iyo, ang aming mga puso, ang aming mga espiritu, na patuloy na manaig, Panginoon. Hallelujah, ang maka-spiritual, hallelujah, na layunin at kalooban sa aming mga buhay. Lord Jesus, tanging kayo lamang po ang nakakasiyasat sa aming mga puso. Wala kaming ibang hangad, Panginoon, kundi maranasan ka sa bawat pagkakataon. Maranasan ka rin ng sino paman habang kami naririto sa mundong ibabaw, O God. Kaya salamat po, Abba Father, Lord Jesus. Consecrated your people, the heart of your people, the mind of your people, Lord God. Hallelujah. Upang matira na lang doon, Panginoon, ay ang pagnanasang ikaw ay sambahin at dakilain sa bawat pagkakataon. And you will never condemn us, because no more condemnation to anyone who in Christ. And thank you for loving us, Lord God. Thank you for accepting us, sapagkat nais mo na kami laging maging mapagpasalamat sa iyo. Hallelujah. Ito na ang pinakamabuting bagay na makapagpasalamat kami sa iyo, Panginoon. Lagi naming iusal ang pasasalamat ano man ang mga nangyayari sa aming mga buhay. Because you know everything in our lives. You can take control of our situation, everything in us. Oh Lord God, we believe in you, Lord. Hallelujah. That you will never leave us or forsaken us. Kaya salamat, Father God. Purihin ka sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig sa amin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, oh Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. You're worthy to be praised, Lord God. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap
Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin may nasasaktan, di pa rin ito makahadlang sa pagdulog ko'y may kagalakan. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Hallelujah. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Wala akong ibang nais, wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita
dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Wala akong ibang nais, say to the Lord, hallelujah. Wala akong ibang nais, kundi makita ka, kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Wala akong ibang nais, hallelujah. Wala akong ibang nais, kundi makita ka, kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. 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 Oh, let us worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Aming tinataas ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa buhay na may kalakasan galing sa inyo. Sa katagumpayang lagi mong ipinagkakaloob, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa kalayaan, sa sakit at karamdaman. We give you praise, we give you thanks, Lord God. Hallelujah. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kagandahang loob. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat sa pagsama mo sa amin, Banal na Espiritu, na kumukontrol sa lahat sa aming buhay. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Napakabuti mong Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Hindi niyo po kami iniiwan, ipinababayaan man. Nananatili ang iyong mga salita, ang mga pangako mo, Panginoon. Hallelujah. Itinutupad mo ang mga salita mo, God, ay binabantayan mo upang matupad sa aming kapanahunan. O purihin ka, kataas-taasang hari ng mga hari. At Panginoon, ang mga Panginoon, Ikaw, Jesus, na aming Diyos, aming tagapagligtas, aming manunubos, aming tagapagpalaya, aming Panginoon, na kailanman ay hindi nagbabago, nananatiling umiibig sa amin, nananatiling kasama namin. Oh, we bless you, Lord. We praise you, Lord. We honor you. Jesus of Nazareth. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mong lumalaganap sa buong sanlibutan, sa pag-ibig mong walang hanggan, o sa katapatan mo man. Oh, hallelujah. We bless you, Lord, and we honor you, God.
iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa pag-apaw ng kagalakan, sa pag-apaw ng pag-ibig mo, sa pag-apaw ng kapayapaan mo. We bless you, Lord. We praise you, Lord. We honor you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Kataas-taasang hari ng mga hari ka at Panginoon ang aming bayan. Oh, hallelujah. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Napakadakila ng iyong hangarin. Oh, Jesus. Hallelujah. Ang pagliligtas mo ay mananatili sa habang panahon. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Nararanasan ka namin at patuloy kang nagpapakarana sa aming lahat. Oh, Jesus. Hallelujah. We glorify your name, Jesus of Nazareth. We glorify your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Napaka-makapangyarihan mo. Nagpapakaranas ka sa iyong mga anak. Hallelujah. Lubos na pananampalataya. Lubos, Panginoon, ang iyong paglingap sa mga nananalig sa iyo. Kaya thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon, tanggapin mo ang lahat ng aming pasasalamat sa iyo. Lahat ng pagsamba, lahat ng pagluwalhati at pagdakila sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, Yahweh, at sa pakikiisa ng iyong banal na Espiritong sumasa aming lagi. Hallelujah. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At sabihin niya po natin, si Jesus ang aking Panginoon. Si Jesus ang aking Panginoon. Si Jesus ang aming Panginoong Diyos. Si Jesus Jesus ang aming Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Tunay nga na napakabuti, napakadakila at napakatapat po ng Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. At tunay nga na alam ko po na ang bawat isa po ay na-bless po sa ating pagpupuri, sa ating buhay na Diyos. At tunay nga, salamat sa gabing ito dahil muli na dinako tayo sa lugar na to upang magbalik ng papuri sa ating Diyos. Ngayon po ay nais kong, sino po ba ang nais magbalik ng pasasalamat po sa ating Diyos? Wala po bang pinagpala? Sige po. Kung, si Tita Res po. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Tita Res. Yan, nais ko lang po magbalik ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos dahil po sa araw-araw binibigyan po niya tayo ng buhay at kalakasan po. Kung titingnan po natin yung mga iba po ay nasa ospital sila. Pero tayo po, meron tayong lakas na ibinibigay sa atin ng Lord sa araw-araw. Kaya po, samantalahin po natin yung buhay at kalakasan na ibinibigay niya sa atin. Gamitin po natin ito sa kanyang kapurihan po. Patuloy po natin siyang parangalan. Patuloy po nating ipahayag yung kanyang pangalan, yung kanyang mga salita. Patuloy nating ibalita sa mga kaluluwa. Patuloy po tayong mag-akin ng mga kaluluwa sa kanyang paanan. At nagpapasalamat din po ako dahil makaraan po ng siguro mga 2 linggo na po. Pangalawang beses na po kaming nakawan po ng yung kawad ng kuryente. Kasi po kami po, may isa pa kaming ginagamit na kuryente doon po nang gagaling sa PTT. Papunta doon sa bahay kasi po, alam naman po natin na itong daang hapon na ito po ay palagi po tayong nagkukulang na si short po sa kuryente. Kaya po meron pa kaming isang ginagamit na kami para po sa ibang kagamitan sa bahay dahil hindi po talaga kinakaya. Nung pangalawang beses po na nakawin nila yung kawad namin, mahaba-haba din po kasi yun. At yung kawad na yun po pala ay nabebenta po pala ng mahal yon ng per kilo. Kaya pala pinag-iinteresan nilang nakawin. Pero nung pangalawang beses po,
ang kabutihan po talaga ng Diyos ay naglalaba kasi yung bunso ko. Nung malaman niya na walang tubig, sinabi niya kaagad sa daddy niya. Yung mister ko naman, nag-aapura siyang pumunta doon sa highway. Ayun po, naputol na nila yung kawad. Hihilain na lang po sana nila. Buti na agapan nung mister ko kasi po mahal din nung dahil mahaba din po kasi yung ginagamit namin dahil napakalayo po yung pinanggagalingan eh. Kaya maraming salamat sa Diyos, salamat sa kanyang kabutihan, salamat sa pag-iingat niya sa atin sa araw-araw. Sa kanya po yung pinakamataas na papuri at pasasalamat. Praise God, hallelujah. Tunay nga na bawat oras, bawat minuto ng ating buhay, tapat po ang Diyos at hindi po siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Kaya sino pa po ang nais magbalik ng pasasalamat po sa ating Diyos na buhay? Praise God. Ayun. Praise God. Praise God. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil kahit na mainit, sabi nga ng kapatid natin, ang pag-iingat ng Diyos ay talagang mula ulo hanggang talampakan ng ating pagkatao. Basta sa kalooban ni Lord ang paglakad natin, andun pagsama ng ating Panginoon ay nakakatiyak ka until the end of age, sasamahan ka ng Panginoon dahil hindi naman chismis ang dinadala natin, kundi si Jesus Christ na magliligtas sa kanilang kaluluwa at magbibigay ng kalayaan sa kanilang mga sakit at karamdaman, maging sa kawalang kapayapaan at sa anxiety man, depression man, oppression man ang mundong ito, kaya silang palayain ng Panginoon. At yun naman ang aming ibinabalita, walang iba po. Sapagkat hindi na natin ibabalita yung sarili natin. Maaaring masabi, ka ang buhay mo, maaaring masabi mo, maikwento mo. Pero nagpapasalamat po ako kay Lord dahil napakabuti talaga ng ating Panginoon sapagkat siya pa rin yung nag-aayos. Naniniwala po tayo na restorer ng buhay ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya kung paano niya ni-restore ang buhay ko, gayon din ang aking sambahayan, naniniwala po ako. Kaya sa Diyos lamang po ang pinakamataas na papurit, parangal at pagsamba pa sa salamat in Jesus' name. Amen. Praise God, hallelujah. At tunay nga na nasa huling panahon na po tayo, kaya kailangan po talaga na yung salita po ng Diyos ay patuloy po natin ibahagi po sa ating mga kapwa. At tunay nga na meron pa po bang nais magbalik ng pasasalamat po sa Panginoon? Sister Marlene daw po. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Gusto ko lang po magbalik papuri sa Panginoon na sa pag-iingat po sa mister ko sa pagbiyahe. Noong nakaraan, 2 beses na po yun. Nung nakaraan po kasi sumama ako noon, muntik na po kami makabundol nung motor na bigla na sumisibat po. Salamat sa Lord dahil iningatan po kami noon. Tapos dito, nung bigla pong kumanagay, nagkaroon na po ako ng nervyos. Kasi akala ko po mabubundol po talaga yung nakamotor po na yun. Hindi po kasi nagkukuhan po yung, minsan po may mga pasaway po na mga nagmumotor po. Minsan po bigla na lang po silang sisibat. Salamat sa Lord dahil hindi po namin na-disgrasya po yung motor na yon. Ito naman pong nito pong Martes, bumiyahe po ang ninyo. Hindi na po kasi sumasama dahil mainit po masyado, di po kaya ng katawan ko. Salamat sa Lord kasi pag po talagang bumibiyahe sila, pinagpipray ko po na ingatan sila ng Lord sa daan, makarating po sila ng ligtas at makauwi rin po sila ng ligtas. Palagi ko pong kinukuha kuwan po na ingatan po ng Lord ng libo-libo niyang anghel yung mula harapan at paikutan po ng anghel yung aming sasakyan na makauwi na ligtas ang aking mister sa kanyang pagbiyahe. Kasi pag po sa karsada po, marami pong mga disgrasya na makikita nyo po may mga nagbabanggaan, mga kuwan. Salamat po sa Lord dahil 3 taon na po siyang bumibiyahe, siya po iniingatan ng Lord. Nito pong bumiyahe po siya ng Martes, kuwan po kasi yung mekaniko po namin wala, ilang buwan na pong hindi nakukuha yung sasakyan namin, check up.
Nung pong Martes, nararamdaman na po kasi ng driver na kumuha na raw po yung manibela. Bali, nung nakarating na po sila sa Kabanatuan, yung pong tornilyo nung kuwan, wala na po pala. Nagtataka po sila, buti nga po nandun na po sila sa Kabanatuan nung mapansin po nila na kasi yung preno daw po kumukuha na. Nung pagdating po nila ng Nueva Ecija ay ng Kabanatuan, nung tiningnan po ng driver, tanggal na po pala mga tornilyo nung sasakyan po namin. Sabi ko, buti nakarating pa kayo doon. Sabi sa akin ng driver po, talagang malakas kayo kay Lord, iningatan kami pagpunta doon, sabi po niya. Kahit po si Kapan doon, yung kinuhanan po namin ng kuha ng tornilyo, sabi po niya sa amin buti hindi kayo na disgrasya, sabi niya na gano'n. Kasi nagtanggalan na pala lahat ng tornilyo ninyo, nakauwi pa kayo, sabi niya na gano'n. Kasi po, meron pong tumulong din po sa kanila sa Kabanatuan na nagkabit po nung bumili po sila ng tornilyo na kaso local naman po yung nabili, kaya pinapalitan pa rin po niya. Sabi nga po ni Kapando, kalakas nyo talaga kay Lord kasi biruin mo, tanggal na lahat ng tornilyo hindi kayo na disgrasya, sabi niya. Kaya salamat po sa Lord sa pag-iingat niya po at paggabay sa aking mister pag bumibiyahe. Kahit po yung mga anak ko, iniingatan po ng Lord. Salamat po sa Panginoon dahil yung pag-iingat po niya ay palaging nandyan. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Tama po yung sinabi ni Sister na malakas tayo sa Diyos. Totoo po iyon. Tunay nga na ang anak ng Diyos ay malakas sa Panginoon. Tunay nga na bawat sandali ng ating buhay andun yung pag-iingat. Tulad ng sabi nga niya na bawat pagbibiyahe ni Kuya, lagi niya pinapanalangin. Totoo po iyon. Dahil yung panalangin po natin ay talagang napakalaki po at makapangyarihan ng ating panalangin. Kaya ako na po ang huling magbabalik ng pasasalamat po sa Panginoon. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan na patuloy niya pong binibigay po sa amin ng aking pamilya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa katalinuhan, sa karunungan at kaalaman na pinagkakalob niya sa mga anak ko. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy niya. Binabago niya kami araw-araw. Tunay nga na ang anak po ng Diyos ay hindi totally kaagad, yung parang perfecto. Pero sa awat habag po ng Diyos, tunay nga na araw-araw po tayong binabago ng Diyos. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon kasi sabi ko nga, salamat Panginoon kasi yung ugali ko, talagang unti-unti mong binabago. Na kahit anong iba to ng kapwa ko sa akin, sasagot akong bahagya, tatalikod na ako. Salamat sa Panginoon kasi tunay nga na ang isip ko, kaysa ako makapagsalita ng masama, mas mainam ng layuan ko. Sabi ko, Lord, hindi ka ako kaduwagan ang pagtalikod, ang hindi paglaban sa kapwa ko. Ito ka ako, Lord, dahil tunay nga na iniingatan ko ang Diyos, ang Panginoon Hesus na tinanggap ko sa puso ko bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kaya tunay nga na napakabuti, napakadakila at napakatapat ng Diyos natin. At tunay nga na huwag po tayong magsawa na maglingkod, na magpuri at lagi magpasalamat sa ating Diyos kasi ang ating Diyos ay buhay, tapat at hindi nagbabago sa ating buhay. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, tapat ang Diyos at patuloy na magiging tapat sa ating mga buhay. Kaya tunay nga na sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Tatawagan ko na po ang gagamitin pong minsan. Dito daw po tayo sa taas. Ayun. Time first po. Technical. Ayaw.
Ayun. Pasensya na po ngayon lang ulit. Pwede po ba natin palakpakan ulit si Lord for this evening? Amen. Grabe, it's good to be back here. Ngayon lang ulit nakatayo. And before we start, let us pray. Let's ask for the guidance of the presence of the Lord and the Holy Spirit. Heavenly Father, we praise you, we glorify your name. We thank you, Lord God, for this night. Thank you, Panginoon, sa grace mo, sa pag-ibig mo, Lord God. We are all gathering here, Panginoon, para mag-fellowship, Lord God, and to meditate your word, Lord, to reflect on your word, Lord, and we continue to declare, Lord, more revelation from you, Lord God. Reveal to us, Lord God. Talk to us, Lord God. Open our hearts, Lord God, in your word, Lord. And use me as your vessel, Lord. Ikaw ang maitaas sa kalagitnaan na ito. Ikaw, Lord God, ang ma-proclaim ng bawat isa, Lord God. Hayaan mo, Lord, na yung truth mo, Lord God, ang mag-speak sa hearts namin, and we are surrendering everything in your hands, Jesus. And after this, Lord, mas ma-open yung hearts namin, Panginoon, to discipleship, in proclaiming you, Lord God, in shining for you, Lord, because that, for us, that is discipleship, Lord. It is showing people your glory, Lord. It's leading people to transformation. And we continue to declare, Lord, that this night, Lord God, you will reveal more to us. Thank you, Jesus. We are being back all the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Sino po dito nakaranas na? I believe every one of us nakaranas na alam niyo po yung naka-receive tayo ng isang napakagandang regalo. Amen. Meron na po tayong ganong experience. Naka-receive tayo ng sobrang gandang gift or naka-experience tayo ng sobrang gandang experience that we cannot help ourselves but to share it to others. Na-experience na po natin. Amen. And madalas po kasi sa Christians, kapag sinabing discipleship or evangelism, nagiging out of pressure. Parang minsan, nakakatakot naman to. Parang nagiging out of duty siya or nakaka-pressure kasi, alam niyo yun. Gets niyo po. But when Pastora Maris gave me the topic and habang minemeditate ko siya, sabi ko, oo nga no, discipleship should not be out of responsibility, out of obligation. It should be. Kasi kung totoo tayo naging disipulo ni Kristo, totoong naranasan natin ang kabutihan niya. Amen. Totoong naranasan natin ang kadakilaan ng Diyos. Kaya ka nandyan sa kinauupuan mo ngayon, hindi dahil trip mo lang, hindi dahil nakita mo lang to, kung hindi dahil naranasan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord for this night? Let us read Colossians chapter 1, verse 28 to 29. So this is English Standard Version. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all his energy, and he powerfully works within me. So very short context, ang nagsasalita po dito ay si Paul. So during this time, sinulat ni Paul to sa church ng Colossians because this was during the time na nagkakaroon ng mga false teachings about Jesus Christ. But to cut the story, so we all know na si Apostol Pablo, ang joy at ang passion niya is to proclaim Christ. Amen. And sabi dito, Paul's joy and passion was to proclaim the person and the work of the Lord Jesus Christ. He wanted believers to know what Christ has done for them, their deliverance and redemption, reconciliation, making them holy, blameless, and above reproach. So ito po ay summary lang nung chapter. And what Paul lived out should be the heartbeat of every true disciple. Yung pamumuhay po ni Paul should be the heartbeat of every true disciple, and that is to proclaim Christ, to lead people in truth and love, and to never stop until lives
are transformed in Him. So the first part, proclaim Jesus. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, proclaim Jesus. And how can we proclaim Jesus effectively? Let's read Matthew 28:18 to 20. So NIV version. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore," we all know this verse, "therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Two questions po, why can Jesus' disciples carry on with the work the Father has given to Him? So verse 18, sabi dito, because as Jesus' disciples, we were extended the authority from the Father. Second, ano yung command ni Jesus? To go and make disciples. Yan yung command ni Jesus. And alam niyo po, this commandment, it is not just an instruction to obey. It is a calling that defines the life of every believer. Kasi ang isang Kristiyanong totoong tumanggap at totoong na disipulo ni Jesus, hindi na kailangan natin hindi na natin kailangan pa magpilitan para humayo. Kasi sa dami ng magagandang ginawa, kadakilaan ng Diyos sa buhay natin, it will come naturally. Amen. It will flow naturally. And sabi dito, before tayo po mag-dig deeper, I want us to ponder on this question. What moment did God use to break you, shape you, or redirect your path and draw you into truly following Him as His disciple? I believe, bawat isa po sa atin, bago tayo totoong naging disciple ni Christ, meron tayong istorya. Meron tayong turning point. May taong ginamit si Lord para makakilala ka. And why am I saying all this? Why I'm asking all this question? It's because disciples are not only followers. They are witnesses. Amen. Sabihin nga po natin witnesses. We are witnesses to the Lord's love and goodness in our lives. Ibig sabihin, tayo mismo, nakita natin, naranasan natin the power and the goodness, the grace, yung forgiveness, yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. We proclaim His goodness, His love, and His saving work to the world so that others too may come to know Him. And kaya nga po, yung commandment ni Jesus is not just to follow Him, but to go. Kasi, sabi dito, discipleship is never meant to stop with us. Hindi yan pwedeng nag-i-stop lang sa atin. Dapat lang para siyang domino effect. Alam niyo po yun, lagi siyang palabas. Outward focus. Hindi lang tayo basta nag-i-invest into someone para lang sa kanila, for their own sake alone, but we have a vision. And ano yun po yung vision na yun? We have a vision for the lives they will one day touch. So ano pong sabi dito? We proclaim Jesus to men and women who will in turn proclaim Him to the world. Amen. We make disciples who make disciples. Amen po ba? Pwede mo bang palakpakan muna natin si Lord first night? Pero paano po siya magiging domino effect? Kasi ibig sabihin, for example, lumabas tayo, nag-share tayo ng gospel, tapos hindi nag-work, or doon lang nag-stop. Hindi naging domino effect. Ibig sabihin, hindi effective yung discipleship. Amen. Kasi discipleship, it's meant to lead people to make disciples too. So how does this happen? How can we make disciples who make disciples? Kanina po, hinighlight ko yung sa Colossians, yung purpose ni Paul, kung bakit natin kailangan i-proclaim si Jesus, bakit kailangan natin mag-disciple. Sabi dito, that we may present everyone mature in Christ. Sa Tagalog po,
Sa Tagalog, sabi dito, upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo. Actually, sa iba pong version, saan ako? Ayun. Sa iba pong version, pag babasahin natin sa King James, ang ginamit doon is to present everyone perfect. Yung iba naman, ginamit na version nila, like sa NASB, ginamit nila is complete. And then sa English Standard Version, sa gamit po natin, we use the word mature. Actually, may mga questions, ano ba dapat yung tamang word na gamitin? Pero alam niyo po, reflecting on this text, whether translated as complete, mature, or perfect, isa lang po yung message eh. The message is the same, and that is, the goal of the Christian life is not just belief, but transformation. Amen. Amen po ba? We don't just ask people na pumunta kayo dito sa church namin, mag-convert kayo ng religion, or believe a specific belief. We lead them in Christ's transformation. And then it is becoming more and more like Christ in how we think, live, and love. So, isa to dapat sa great purposes ng church. We just don't gather dito. Hindi lang tayo basta umaattend ng church, nagagather, kumakanta ng worship songs, umaattend ng Sunday service, ng services. Nagagather tayo dito. We are fellowshipping to walk with one another, teach, correct, encourage, and strengthen. Para ang bawat tao, including us, so that every person is continually shaped into maturity in Christ. And dapat yun yung deepest desires ng hearts natin. To see others grow, to see others deepen their faith, and become faithful disciples themselves. Amen. Dahil tayo mismo, tayo mga disciples ni Lord, again, katulad nga po ng question ko kanina, anong turning point ng life natin? Kasi bawat isa sa atin may story. We have a story to tell. Kaya tayo nandito kasi naranasan natin ang kadakilaan ng Diyos. Amen. Naranasan natin ang kabutihan ni Lord. Naranasan natin yung saving power niya. Yung saving grace niya. And sabi dito, when we ourselves have experienced God's goodness in our lives, we cannot help but overflow in gratitude and proclaim God's goodness. Kasi po alam nyo, sometimes, even when we speak the name of Jesus, kapag talagang hindi tayo rooted sa pag-ibig ng Panginoon, it will come out meaningless. Minsan, even when we speak the most flowery words to people, if we are not truly rooted, if we are not truly filled in God's presence, we cannot disciple effectively. Kasi nagde-disciple tayo, not just, hindi para magparami. Of course, part yun, quantity. Pero more than that, is to lead people in God's love and God's truth. Amen. That's the purpose we disciple. We lead people in God's love and in God's truth. And sabi nga po ni Dr. Hendrik, sabi niya, you cannot impart what you do not possess. So bago ka makapag-impart to other people, kailangan ikaw mismo, rooted ka deeply sa pag-ibig ng Diyos. Kasi kung ikaw mismo, hindi mo naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos, how can we share Christ's love to other people? It starts within us. Amen. Amen. So this is where everything comes together. When you have truly experienced the goodness of God, when you have seen His love and power in your life, something really changes inside you. Kaya dito po nangyayari dapat dito ko sinasabi na bakit dapat hindi out of obligation ang discipleship? Bakit hindi siya dapat out of duty? Kasi kapag totoong naranasan natin ang kadakilaan ng Diyos, something changes inside us. Here, hindi na tayo nagpupush lang just out of pressure or obligation to go out and proclaim Jesus.
Instead, it becomes something that naturally flows from you. Sabi po dito, making disciples is a natural response of a heart that has truly seen Jesus. Amen. Pwede po ba natin palakpakan si Lord before we continue? So disciples are called to go out and share the gospel. We are called to baptize new believers who have trusted in the finished work of Jesus on the cross. And disciples are to teach them to obey everything the Lord has commanded. And those who have truly experienced God's saving grace will in turn do the same for others. Making disciples who make disciples. Yun po yung number 1 na goal natin. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria. So sabi dito ang question, where do we begin sharing the good news? Where do we begin proclaiming Jesus? From our text, sabi po dito, start in your own Jerusalem. Start right where we are. Our Jerusalem, it's our everyday life, our home, our family, our friends, our school, and our workplace. Kung nakikita po ng mga tao na kung nakikita nila yung transformation ni Lord sa buhay mo, sometimes hindi na natin sila kailangan pilitin. Sila mismo mabibless sila sa buhay mo. Pero, if kabaliktaran ang nangyayari, if you're just attending church services, tapos paglabas mo ng church, ibang tao ka na ulit, how can we share God's love to them? Amen. So we start right where we are, our Jerusalem, our home, family, workplace, school, friends. Then Jesus says, Judea. So this points to the places just beyond us. Sa area natin, sa community natin, our province, our nearby communities. Still familiar, but it stretches medyo lumalayo. And it reminds us that the gospel is not only for the people we already know. So hindi lang siya nag-i-stop within our circle, but also for those within reach of our daily lives. And then comes Samaria. Sa time po ni Jesus, Samaritan people, we all know that these people, ito yung mga iniiwasan ng mga Hudyo. Why? Because of their background, because of their history, culture. So when Jesus says Samaria, He is calling us to, go beyond comfort and convenience. Anong ibig pong sabihin? To love and reach people who may be different from us or unfamiliar to us or even difficult for us to approach or even difficult for us to love. Sabi dito, it is the call to cross barriers with the love of Christ. Ito po minsan yung nagiging problem sa atin. Bakit may mga unbelievers na nagiging hesitant sila to come to church or to at least listen? A lot of times, or most of the times, it's because of the judgment. It's because of the condemnation. Na instead of love and forgiveness and comfort yung maramdaman nila from us, ano yung nare-receive nila? One example, LGBTQ community. When we meet people who are in the LGBTQ community, what's our first reaction? Do we judge them? Anong sinasabi natin sa kanila? Anong pinaparamdam natin sa kanila? I mean, of course, we need to speak truth to them. Pero alam nyo po, kung anong mag-o-open at magbubukas ng puso nila sa truth na yon, yun po ay ang pagmamahal ng gagaling sa Diyos. At kung yun po ay hindi nila maramdaman mula sa atin, mahihirapan po silang mag-open ng hearts. Amen. So, sabi dito, sometimes the person who seems most broken or
even evil, may be the one who is deep down still searching for Christ's love. Another examples, a lot of examples. Mga umiinom, mga naninigarilyo, mga may bisyo. How do we look at these people? Do we look at them as evil people? As evil persons na wala ng pag-asa or hopeless na? Alam niyo po, these people, itong mga taong to, most of the times, hindi ko po sinasabing tama yung ginagawa nila. Pero, I want us to understand that these people have their stories. Kung bakit bakit nangyayari yon. Why? Because these people, they are trying to search for something na hindi nila alam kung saan nila hahanapin. At sa sobrang paghahanap nila, sa mga bagay na hindi nila alam kung saan nila hahanapin, they resort to these things. They resort to vices, alcoholism, addictions, things like that. And why I'm saying this is that, paano ba natin tinitingnan tong mga taong to? Paano natin sila tinitingnan? Paano tayo nagsasalita sa kanila? Nakaharap man o nakatalikod? Because if we show them judgment, condemnation, paano nila mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos na nagmumula sa atin? Amen. Paano magfo-flow ang pag-ibig ni Lord? Through us. And yan, finally, to the ends of the earth. The heart of Jesus is never small. His gospel for every nation, every tribe, language, every person. So, the mission, it does not stop near us. It reaches as far as the world needs. So again, we begin where our feet are planted. We start where we are, the Jerusalem. We move beyond our comfort zone. We cross boundaries and we carry the gospel to the ends of the earth until it reaches the whole world. Amen. Part 2, proclaiming Jesus every day. How can we proclaim Jesus every day? You know what, church discipleship, it's not just about preaching the gospel in words. Yes, proclaiming, preaching, syempre speaking is part of it. But lagi po nating tatandaan, it is also how we live every day. So again, yung question natin kanina, anong turning point ng buhay mo? Or another question could be, can you remember a disciple of Christ who made you feel truly loved by God? Kasi alam nyo po, medyo hard pill siya to swallow, but often, it is not only sermons or teachings that changes us. Hindi yun yung nag-open ang heart natin, actually. Secondary yung truth. Secondary yung speaking. What really touches people is the love that lived out. Love lived out. And pinakita to mismo ni Jesus. Si Jesus noong time niya, hindi lang naman siya basta nagpipreach ng gospel. Hindi lang siya basta pumupunta sa mga lugar and just speaking and speaking and speaking. Amen? He was showing grace to people. Pinapakita niya kung ano ba ang pagmamahal. Kung ano ba ang forgiveness. He showed people what grace looks like. Hindi lang siya nag-i-stop sa mga words niya. Yes, nagpipreach siya. That's part. Pero, hindi yun yung nag-open ng heart to people eh. So how do we proclaim Jesus every day? Of course, we show the love of Jesus. Sabi po dito, John 13:34-35, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Amen. So sabi po dito, a lot of times, or most of the times, people may not immediately listen to our words, but they will see our love. Yun po kasi yung first step. Alam niyo po, ang mga tao, hindi sila basta-basta nakaka-connect sa salita lang. Kailangan nilang maramdaman yung puso mo sa kanila. Ano ba tong tao na to? Just out of religion? Or part lang to ng religion nila?
Bakit yung ibang mga religion parang walang impact kahit na ang ganda-ganda ng strategy nila, ang ganda-ganda nung mga pakulo nila in evangelizing. Why? Because they cannot connect to people. And how can we connect to people? It's through love. Amen. Sa isa pong, during my college years, sa therapy at counseling, some professionals, or most actually professionals, they do not just simply rely on words or quick advice. Hindi lang sila basta nagbibigay ng payo sa tao. Madalas po kasi ganun tayo pagka, alam niyo yun, pag may nakausap tayong someone or na may pinagdadaanan, we quickly give advice. To professionals, they study how to listen deeply. They know when to pause. They know when to be silent, when to speak, and how to choose the right words for the people in front of them. Kasi alam nyo po, para sa mga tao, like, let's say for example, depression. Etong mga tao to, sobrang hopeless nila na lahat po ng pumapasok na salita sa kanila, even words of encouragement, kahit gaano kaganda yung mga salitang pinili mo, words for them are meaningless. Lalo kapag deep down inside them, sa loob nila, ay sobrang wala na silang pag-asa. May mga gano'n naman po tayong moment, diba? Sobrang wala na tayong pag-asa. Hindi na nag-work kahit anong inspirational quotes yung mabasa natin. Minsan parang kahit anong mabasa natin, hindi na siya tumatalab sa atin. Why? For people who are hopeless, words for them, kahit gaano pa yan ka-flowery, if you are already hopeless with your life, sukong-suko ka na sa buhay mo, they become meaningless. So sabi dito, what often reaches them is not just what is said, but the presence they feel. Yung love, yung forgiveness, especially sa mga tao na parang pakiramdam nila yung mga kasalanan nila wala nang kapatawaran, or parang pakiramdam nila hindi na sila karapat, they are already not deserving of love because of what they've done, what they've been through. And in the same way, unbelievers are not moved by flowery or empty words. What truly reaches is when they experience sa pamamagitan ng buhay mo, buhay ko, buhay natin, ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. That's the start. That's the first step. Na maramdaman nila, makita nila sa pamamagitan ng buhay mo, buhay ko, buhay natin, na sa Diyos ay may pag-asa. Na sa Diyos ay may pag-ibig. Na sa Diyos they are forgiven. Amen. And of course, we speak the gospel. That's part. 1 Corinthians 15:3-4. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that He was buried, and that He was raised on the third day according to the Bible. Hard pill to swallow again. Love alone is not the full message. We are also called to speak the truth of the gospel. That's discipleship. Amen. Kasi alam niyo po, para totoong maranasan natin ang kaligtasan, saving grace, saving power ng Panginoon, people don't just need kindness. They need truth. Amen. They need truth. Kasi kung papakita lang tayo ng empathy, ng kindness to them, then that's not discipleship. That's different. Ibang bagay siya, ibang usapan siya. Kung kindness lang, kabutihan lang. So, kailangan nilang malaman ang katotohanan. They need to hear that sin is real, their sin is real, but God's grace is greater. Amen. That forgiveness is not something they can earn, but something Christ has already paid for on the cross. Na sa Diyos may pag-asa, sa Diyos may buhay, sa Diyos may pag-ibig. Amen. So,
Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung dalawa, love and truth. Kasi kung walang truth, then that's not discipleship. Paano natin may spread ang gospel if we will not speak the truth? Pero kung wala namang love, paano ma-open up yung heart ng tao? Kasi tandaan niyo po, para makapasok tayo sa buhay ng tao, the first step is to show them love. Yun yung isang bagay na magpapalambot sa buhay nila, sa puso nila. So sabi dito, love opens the heart and the gospel brings the truth that saves. Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Amen. And when two things are present, hindi lang sila basta makakaramdam ng, they just don't feel something good. Hindi lang sila basta makakaramdam ng relief. Kapag totoong nakita nila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, totoong naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos, at totoong nakita nila ang katotohanan, naintindihan nila ang truth and gospel, they encounter someone real. Amen. And that is Jesus. Amen. Sige po, let us pray. Heavenly Father, we praise you, we glorify your name. Salamat, Panginoon, sa mga revelations mo for this night. And we continue, Lord God, to declare, to open up our hearts to people, Lord God. Patuloy, Lord, na bigyan mo kami ng pusong nagmamahal sa tao, Lord God. To love people, Lord God, unconditionally, just as how you love us, Lord. We meet people and we love them, Lord God. We embrace them just as how you embrace us, Lord God. In grace, Lord, in power, in forgiveness, Lord God. And from that, Lord God, from there, Lord, ma-open up your heart, ma-open up yung hearts nila, Lord God, in truth, Lord God. That you are the Father that saves us, Lord God, from our sins, Lord God, from death, Lord God, that in you there is forgiveness, Lord. In you, Lord God, there is a chance, there is hope, Lord God, na matatagpuan namin yung mga bagay na hinahanap namin sa mundo, Lord God. Matatagpuan lamang namin sa iyo. Salamat, Lord. Bless each and every one of us. Patuloy, Lord God, na paglabas namin, Lord, ng lugar na to, we pour out your love to people. We pour out your love to places, Lord God. We shine for your glory, Lord God. We shine, Lord God, for your love, Lord God. We proclaim you, Panginoon, by living out your love, Lord. And thank you, Jesus. We are bringing back all the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen. 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 So praise God. So reminder lang po mga kapatid, next midweek service po natin ay gagawin muna nating Miyerkules, no po. Paki-note lang mga kapatid. Next midweek service po natin ay Miyerkules na muna. So 3 sunod-sunod po 'yan. April 22, no, April 29, and May 6. 3 pong sunod-sunod na 3 Miyerkules. To giveaway po kasi meron kaming attendant na yung seminar, no? Seminar. So baya Zoom. Kaya Pastor Stephen Prado, maganda po yun eh. Kailangan ma-attend na namin. Kaya po lipat lang natin yung yung midweek service po. So sa next week po, ang midweek service natin magiging Miyerkules na muna. Amen mga kapatid. Miyerkules na po muna. Kasi Huwebes po kasi, this coming na Huwebes, ay may seminar na inaalok sila Pastor Stephen Prado. Bio Zoom ho yun eh. Naka-register na tayo doon. Kaya lang, through individual po kasi yun eh. Kaya tinitingnan ko nga, hindi pwedeng yan dito kasi bawal yun eh. Sinasabi ko kay nung isang araw, hindi pala pwede yun eh. Na iano natin dito. Bawal pala yun. Kasi
ano po yun, individual, kumbaga. Kaya kung gusto niyo mag-avail, mag-register kayo kay Stephen Prado, yung senior po ni yung di ko alam kung open pa, pero kami nakahabol kami Naka-register kami. Kaya maganda po kasi kailangan ma-avail po yung ang ganda yung tuturo ni Stephen Prado po. So, 3 sunod-sunod po 'yon. Beginning next week na po, Miyerkules. So, next susunod na Miyerkules po Miyerkules na muna yung ating midweek service. April 22, April 29 and May 6. Kasi po 3 sunod-sunod 'yun na Huwebes 3 sunod-sunod. Kailangan naming ma-attendan po 'yun. So may makukuha kami dito at kakaskade namin dito sa church po kailangan mo nang kaya po kailangan baguhin natin kasi tinamaan yung Huwebes yung slot ni Pastor Stephen Prado. Alas 8 ng gabi po yun hanggang alas 10 via Zoom. Kung nakita niyo po yun, yung announce ni Pastor Rami, ay via Zoom. So in-avail ko, tingnan ko, buti nakaabot ako, naka-register po. Hindi ko lang po alam kung sino naka-register sa atin. Meron po bang naka-register na iba sa atin? Yung kay Stephen Prado. Via Zoom po yun. Kumbaga either sa computer o sa cellphone. Alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi mga kapatid. April 23, April 30, and May 7. 3 sunod-sunod po na Huwebes. Kaya po yung 3 sunod-sunod na Huwebes na yon, ililis natin muna. Pansamantala lang naman, ililis natin. Kaya po sa susunod na midweek service natin, sa susunod ay Miyerkules na muna. Magpo-post din ako sa group chat natin para ma-i-announce sa ibang mga kapatid natin. At i-announce ko rin sa linggo. So maganda po kasi yun, kailang makuha natin, mayroon tayong mapupulot doon kay Stephen Prado. Alam naman natin, si Stephen Prado ay po siya, talaga pong ginagamit ng God mightily si Stephen Prado. At gusto niya i-share yung kanyang kaalaman. Magtuturo siya. Maganda tinignan ko yung outline, maganda yung mga topic po niya. Amen. So, kaya po be guided po tayo mga kapatid. So next midweek service natin, Miyerkules na po muna. 3 sunod-sunod yan muna. Miyerkules, April 22, April 29, and May 6. Sunod-sunod po yan, 3. Amen. So, and then after noon, ay balik na uli sa Huwebes mga kapatid. Praise God. So, amen. So ngayon po ay tinapik natin yung proclaiming Jesus, Bilang mga Kristyano, ay katulad nga po nung sinabi ni Jamie, magpakaganda ng discussion natin ngayon, automatic sa mga Kristyano, once na ikaw ay disipulo, automatic na ikaw ay hindi na kailangan, sabi nga ni Jamie, hindi na kailangan pilitin ka pa. Kung naintindihan mo na ikaw ay disipulo ni Kristo, ay ipoproclaim mo si Jesus, mga kapatid. Ipoproclaim natin. Kagaya nung ginagawa natin, marami na sa ating humahayo, mga kapatid. Marami na po. At sabi nga ni Brother Eddie, kumbaga ay pinagtsitsagaan natin, yung mga taong iyan, iintayin na lang natin na anihin sila, kumbaga ay para katunayan po noon ay may sasama na sa church yan. Amen. Magiging disipulo na rin sila ni Kristo. Pero for the meantime, ay pinagtsitsagaan natin na pinupuntahan natin. Amen. Marami nang mahayo. Kaya po mga kapatid, automatic po yan. Ito po sinasabi ng Panginoon dito po.
sa Matthew 28:19 to 20. Na tayo bilang mga Kristiyano ay meron tayong tinatawag na common duty ng mga Kristiyano. That is to proclaim, Jesus. Ipahayag po natin ang Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon. No? Kanina nga yung sinasabi nga ni Jamie, paano natin i-approach yung mga, halimbawa, LGBT, halimbawa yung mga umiinom ng alak, yung may mga bisyo, paano natin i-approach yan? Paano natin dadalhin yan kay Kristo? Amen. So, yun po, yun yung mga hamon sa atin. At sinabi din kanina na kailangan yung pag-ibig makita nila sa atin mga kapatid. Yun yung difference talaga Pag napakita natin yung pag-ibig na yon, kung paanong si Christ na po ay pinuntahan niya, pinangaralan niya at nawin na yung mga tao na nung panahon nila ay sinasabi ng mga religious leaders na mga makasalanan, pero pinadama ni Christ yung pag-ibig, at yung mga taong ito na convert, nadala sa Panginoon, na win ni Jesus. So tayo rin, ganun din po mga kapatid. Yung sabihin natin na yung may mga bisyo, yung may mga alipin ng kasalanan, paano natin maipapadama sa kanila na mahal sila ni Kristo, na mapalaya sila doon sa kasalanan na maalipin sa kanila. Kailangan po maipadama natin yung pag-ibig. Yun po yung susi. Sabi nga ni Jamie kanina, yun ang magpapalambot sa kanila mga kapatid. Yung pag-ibig na yun, kailangan maipakita natin, maipadama natin sa kanila. Yung pag-ibig, yun po yung sikreto natin para mailapit sila. Sabi nga kanina, mapalambot yung puso ng mga taong ito. So, meron tayong clue, Hindi lang basta yung ginagawa ng mga religious leaders, Kung hindi yung genuine na sinasabi na pinakita ni Lord mismo sa atin, na yun kaya nga po ginagawa natin yun. Kailangan po ay makita nila at madama nila yon. Pagka po yun ay nakita nila at nadama nila sa atin na totoo tayo, ay madadala sa Panginoon yung mga taong iyan. Amen. So, tunay po na isang magandang pinag-aralan natin ngayon, tayo bilang mga Kristiyano. Automatic po, let us proclaim Jesus, Ibahagi po natin. Kumbaga ay marami, napakadami pang yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, Kailangan po nila ng Panginoon. So, ikaw, ako, tayo ang gagamitin para sila po ay mailapit sa Panginoon. God. So sige po, tayo po ay sa closing prayer na po mga kapatid. Sino po ba yung magko-close? Sino po? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Ngayon, maraming pong salamat sa gabi pong ito na natapos po yung midnight service ng May Katagumpayan, Panginoon. Lord Jesus, na tunay nga, Panginoon, na ikaw pa rin po yun ang papanalo sa amin. Ito po'y laban nyo, hindi po namin laban, Panginoon. Even in our mission in this place, Panginoon, kung paano kanila mararanasan, even kami, Panginoon, tulungan mo kami na patuloy na magmahal sa kapwa namin and magmalasakit sa kaluluwa na nakatanggap kami ng salvation, Panginoon, pag-ibig na nagmumula sa iyo, na yung love na binibigay mo sa amin is endless, even na tunay nga, you have unlimited hindi lang love, hindi lang po tunay nga, even patience na rin, love, God, Panginoon, na tunay nga na ikaw ang Diyos na parating umuunawa sa amin.
And I remember na kung paano nyo dinedemonstrate yung love nyo, Panginoon, sa one of your disciple, Panginoon, si Peter, na 3 times nyo siyang tinanong kung mahal ka po niya sa kabila ng ginawa niya, Panginoon. Lord, na sinagot ka po ni Peter at that time, 3 times din po, Panginoon. Ganun niyo po din-demonstrate yung love niyo po sa Kanya na kahit na may time na tinatawa ka niya, Panginoon, na 3 times. Pero andun pa rin yung love mo sa Kanya. Even sa mga makakasugat pa ng sa aming mga kalooban, Panginoon. Hindi na namin to imimin, God. Ito po yung isusurrender na namin sa iyo. Even the halos kung paano magiging effective kami sa aming kapwa, Panginoon. Kung paano namin ma-show yung love na yon na nagmula sa iyo, Panginoon, mula nang nakilala ka namin, Panginoon. And Lord God, na tunay nga, Panginoon, na to always proclaim the gospel and proclaim you, Jesus, as our Savior and our Christ, Panginoon. Marami pong salamat muli sa katagumpayan na ito, Panginoon, na magpatuloy pa, Panginoon, huwag kaming masawa. Even kung may kalos pa sa heart namin, Panginoon, na kayo po yung mag-remove nito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, kayo po ang magpapala sa mga tuninga, sa mga attendees, even, Lord God, sa mga tuninga, sa mga manganganta niyo po, Panginoon, even sa mga ginamit niyo po na tuninga sa message niyo po, Panginoon, kay Jamie, kayo po ang magpapala sa kanya, even sa mga kapatid ko po sa pananampalataya, Lord, na tunay nga kayo po ang patuloy na magpala sa kanila, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, na tunay nga ito po muli ay laban nyo, hindi po namin laban, Panginoon. Kami po yung mga tagasunod nyo lamang. Kami po yung mga disipulo nyo lamang. Lord, itinitiwala po namin ito sa iyo at maangkin po kami ng tagumpayan, Lord. Ito po, maingat ko na po binabalik po sa inyo ang pinakamataas na mataas papuri, parangal po sa salamat. Ang pagdakila, pagluwalhati po ay sa iyo po lamang sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin na may pagsusumamo in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen.